Magandang araw sa inyong lahat. Nagagalak ako na maging tagapagsalita ninyo sa araw na ito, ngunit sa katunayan, naniniwala ko na ang lahat ng mga istorya natin ay dapat na marinig at mabahagi. Sa pagkakataong ito, ipagdiwang natin ang mga pagsisikap natin na makapagtapos ng pag-aaral. Bigyan muna natin ang ating sarili ng isang masigabong palakpakan. Kung hindi bibigyang pansin ang karangalan na nakuha ko o paaralan na kaakibat sa pangalan ko, isa lamang akong tahimik na estudyante tulad ng pagkakakilala sa akin ng mga tao. Naniniwala ako na marami sa atin na ang sipag at dedikasyon ang naging puhunan para makarating sa kung nasaan tayo ngayon. Ngunit hindi lamang sariling sikap ang nagtaguyod sa atin. Malaki ang naging gampanin ng mga taong nakapaligid sa atin, ang ating pamilya at komunidad, para matulungan tayong makamit ang ating mga pangarap. Isa na rito ang naging papel ng FMBFI upang tulungan tayo sa pag-aaral para baunan tayo ng mahalagang aral na madadala natin sa buhay. Nais kong magbalik tanaw tayong mga nagsipagtapos at magsilbing inspirasyon naman ito para sa ating mga bagong scholar. Ang pangunahing misyon ng FMBFI ay makapag-abot ng tulong pinansyal sa mga estudyanteng nangangailangan nito. Mapalad tayo dahil isa tayo sa mga napiling mapagkalooban nito. At naniniwala ako na kahit papano ay natulungan tayo sa mga bayarin natin noong nag-aaral pa tayo. Ngunit higit dito, isinasabuhay ng programa ang mga katagang, "Where must the seed be sown to bring the most fruit when it is grown? Go plant for me in the heart of a child." Noong una tayong pumasok ng kolehiyo at napabilang sa mga scholar, tila ba't isa tayong bata na bago ang lahat para sa atin. Panibagong mga tao, panibagong lugar, at panibagong karanasan ang naghihintay para sa atin. Ngunit ang pagiging FMBFI scholar ay nagtanim sa puso natin ng isang mahalagang aral, na sa pagsisikap, makakamit natin ang lahat. Makikita natin ito sa buhay ni Tatay Francisco na siyang naging inspirasyon ng maraming scholar na nagsimula at nakatapos sa tulong ng FMBFI. Sa aking kapwa mga nasipagtapos ng scholar ng FMBFI, sa loob ng maraming taon, namuhay tayo sa panahon ng pag-aaral, na mga gabing halos walang tulog, at mga umagang maagang gising, ng pagharap sa mga kabiguan, at ng pagdiriwang ng maliliit na tagumpay. Para sa marami sa atin, dumaan ang panahon ng hirap, mga gabing ginugol sa pagre-review o sa pagdududa kung kakayanin ba natin. At dumating din ang panahon ng kagalakan, nang ipinagdiwang natin ang ating mga tagumpay, malaki man o maliit, at napagtanto nating higit pa sa inaakala natin ang pagbabagong mangyayari sa buhay natin. Tinuruan tayo ng mga gabing puyat na magtiis. Tinuruan tayo ng mga kabiguan na maging matatag. Tinuruan tayo ng mga pagkakaibigang nabuo na hindi tayo kailanman mag-isa. At tinuruan tayo ng kaalamang ating natamo na walang hamon na hindi natin kayang lampasan kung naniniwala tayo sa ating kakayahang magpatuloy at maglago. Kahit noong hindi ayon sa plano ang mga nangyayari, noong may ilan sa atin na hindi nakapagtapos sa takdang panahon dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari, noong kinailangang magtrabaho habang nag-aaral, noong dumating ang dalamhati sa ating mga tahanan, o noong may sakit na pumigil sa ating pag-usad, natutunan pa rin natin na may kanya-kanyang panahon ang tagumpay. Bawat isa sa mga panahong ito, mapahirap man o saya, ang nagdala sa atin dito. Ito ang naging panahon ng ating paglago. Para sa ating mga bagong scholar,
Nagtipon din tayo ngayon upang ipagdiwang ang simula ng bagong yugto sa inyong buhay. Ang panahon ng pagkatuto, ng paglago, at ng mga pagkakataon. Panahon upang matuto hindi lamang mula sa mga aklat, kundi mula sa buhay mismo. Panahon upang makipag-ugnayan at hubugin ang inyong sarili tungo sa mga taong nais niyong maging. Panahon upang maghanda para sa mas malalaking yugto sa hinaharap. At para sa lahat, hindi humihinto ang buhay sa isang panahon lamang. Tulad ng hindi tayo maaaring manatili magpakailanman sa pagiging estudyante, hindi rin tayo maaaring manatili magpakailanman sa ginhawa ng kasalukuyang sandali. Bukas magsisimula ang panibagong yugto at hindi palaging magiging madali ang susunod na panahon. Ngunit bawat panahong ating dinaanan ay naghandap sa atin para rito. Kaya yakapin natin ito ng buong buo, may kababaang loob, pasasalamat at determinasyon. Gawin natin itong makahulugan sapagkat may dahilan kung bakit tayo narito. Sapagkat ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. So, let me end my speech by reading this to you. There is a time for everything, and a season for every activity under the heavens. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to scatter stones and a time to gather them. A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to search and a time to give up. A time to keep and a time to throw away. A time to tear down and a time to mend. A time to be silent and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace. Muli, may dahilan kung bakit tayo narito sapagkat ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Pero sa ngayon, congratulations sa ating mga nagsipagtapos na FMBFI scholars at welcome sa ating mga bagong scholars. Muli, magandang umaga at maraming salamat sa inyong lahat.